Papasimula po sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Pwede ba nating purihin ang Panginoon? Hallelujah. Can we say, praise the Lord? Hallelujah. Tayo po ay sasamba at magpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Mag-atal tayo ng papuri, ng hallelujah, ng praise the Lord, ng pagsamba sa ating pong Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord this evening, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Ibigay natin yung the best na papuri, the best na palakpak, and the best, hallelujah, na sigaw ng hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabi ito, God. Pangunahan mo po kami sa amin pong gawain. Pangunahan mo kami sa amin pong pagpupuri, sa amin pong pakikinig. Pangunahan mo po kami sa lahat po ng amin pong gagawin sa gabi ito. Ikaw pong mahayag sa amin pong kalagitnaan. At Lord, salamat po sa pagkakataong ito na idinako mo kami sa lugar na ito. At din sa mga wala ngayon, Panginoon. O Diyos, nawa marinig nila, O God, at sila ay makapag-decide, Panginoon, na manatili sa iyong presensya. Salamat po ngayong gabi sa mga nanghihina, palakasin mo, Panginoon. Mag-message ka sa bawat isa sa amin, Lord. Kausapin mo kami sa pamamagitan po ng iyong salita. Linisin mo ang aming pong puso. Salamat po sa gabing ito. Pinupuri ka namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. May bibigay ng kapatid. Welcome ulit sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. At bagamat yung iba ay natin alam, wala, no? What's happening or what happened. Pero alam ko na si Lord ay kasama natin. Yan yung pinaka-importante, mga kapatid. Iwan man tayo ng lahat, marami. Pero importante na hindi tayo mawala sa paningin ng Diyos. Hindi tayo mawala sa presensya ng ating pong Panginoon. So, without further ado, tayo ay dadako sa ating pong pag-aaral. Sa nakaraan, sino po ba ang nandito nakaraan at mayroong natatandaan sa ating pong pag-aaral? At meron po ba kayong may gusto bang mag-volunteer ng kanyang naunawaan last time, mga kapatid? Hallelujah. Meron po ba? Kahit konting naunawaan natin, mga kapatid, welcome kayo sa i-share nyo lang yung mga naunawaan ninyo, mga kapatid. Brother Andrew. Ano po sir, naalala ko last week na a good steward, so yung measurement ng good steward, na pag good steward daw po kasi dapat faithful in every aspect in life. Amen. So, palapakan natin, mga kapatid, na napakaganda nun, mga kapatid. Ang good steward is found faithful, must be found faithful in every aspect or in every areas of life, mga kapatid. Sino pa, mga kapatid? Sino pa? Sir Chris? Ano po ba siya? Ano po dun? Faithful ka, faithful daw po tayo, Pastor. Kumbaga, alam mo nilalaan po namin, Pastor, yung mga bagay na kahit na ito, Pastor. Kaya, dapat ka po, ay pa, sa mga ano, Pastor, bilang isang faithful steward, Pastor, kailangan meron po tayong plan. Meron ako po sabi ko, kailangan po meron tayong plan at sasabit po natin yung kay para malaman po natin yung plan po natin. Are you sure na? Okay, thank you. Salamat sa Lord, mga kapatid. Mr. Janice. Go ahead, sister. Mr. Janice, go ahead. Saan po, Pastor,
Pastor, is na-remember ko po na yung ano yung last na ano nito na faithfulness a measure of steward. Yung pinaka-tumatak po sa kanya is yung story po ni Job, kung saan kinuha man po sa kanya yung dinalaw man po sa kanya yung apat po. Pero still, andun pa rin po yung tiwala niya kay God na kahit mawala man tong mga bagay na to, still may tiwala ako kay God. Ayun po yung sabi niya. Ayun po yung pastor. Okay, thank you. Palakpakan natin mga kapatid. So, ang faithfulness is hindi dahil mayroon ka nakukuha, yun sinasabi. Para si Job is kinuha lahat sa kanya, yung kanyang mga material things, kaibigan, emotional, intellectual, yung kanyang physical. So, kumbaga, ginalaw lahat. However, ang kanyang spiritual ay matatag. No? Yun yung faithfulness. Na kahit galawin man lahat, mawala man lahat, still, ang atin pong puso ay nananatili. Diba? Kasi madali lang kasing maging faithful o magsabi faithful kapag okay lahat. Diba? Madali lang mag-worship, madali lang mag-praise sa Diyos kapag ang lahat is under control mo. Or kapag ang lahat ay umaayon doon sa gusto mo, mga kapatid. But what about kapag hindi umaayon sa gusto mo? What about kapag yung in-expect mo ay taliwas yung nakikita mo? What about kapag yung gusto mo ay hindi nasunod? Or kahit yung ayaw mong mawala, nawala sa iyo? What about? So, doon tinitingnan ng Diyos ang faithfulness ng tao. Ang faithfulness na susukat hindi sa meron ka. Hindi sa hayahay. Di ba? Hindi sa abundance. Ang tunay na faithfulness is nasusukat kung wala ka. Kung paano kung inuusig ka. Paano kung naubos lahat sa iyo. Paano kung nagkasakit ka. Paano kung na-betray ka, paano kung lahat ng negativity ay dumaranas tayo o nandito sa atin, mga kapatid. Doon nasusukat ang tunay na faithfulness. Parang kay Job, si Job ay kinuha lahat sa kanya. Yes, hindi madali. Bilang tao, normal na minsan nahihirapan tayo at siyempre, nalulungkot tayo. Ano pa? Nadi-disappoint tayo. Ano pa? Nadi-discourage tayo. Nasasaktan tayo. Di ba? Nadidismaya tayo. Normal po yan sa tao. Pero it doesn't mean na kapag naranasan mo yung mga ganyang pakiramdam, mga ganyang sitwasyon o kalagayan, ay hindi ka na magtitiwala sa Diyos. Amen? That's why you need to know who is the God you are serving. Bakit? Kasi kapag hindi mo kilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo at wala kang vision na galing sa Kanya, mga kapatid, madali pong sumuko. Madali pong mag-give up because hindi natin kilala ang Diyos at yung Kanyang kalooban at yung Kanyang plano sa buhay natin. Halimbawa tayo, mga kapatid, meron tayong pagsubok, may challenge tayo sa church, saan pa, personally. Kaya lang, kung magpapadala ka sa pagsubok na yan, magpapa-down ka or bibigay ka dyan, kumbaga lumalabas na hindi mo kilala at hindi tunay yung vision ng Diyos na inilagay sa bawat isa sa atin. Amen? Because every dreams and every vision must be tested. Diba? Wala mo ng hindi pa. Every vision and every dreams or plans must be tested. Titingnan ng Diyos kung gaano katibay yung vision natin. Amen. Hindi mo pwedeng wala lang. No. Ang authenticity
Paano malalaman na authentic ang gold? Ay, pinapadaan sa apoy. Gold. Ginto. Paano malaman na tunay yan? Ngayon, siyempre may mga tester na ngayon, pero ang pinaka nakasanayan is sinusunog, mga kapatid. Pagka nasunog at nag-iba yung kulay at nag-iba yung ano-anyo, hindi po siya na gold. Kahit napakakintab niya, may mga ganun, pinifake yung ano, napakakintab. Pag sinunog mo siya, pagka inano mo sa apoy, tapos nag-iba, nasunog, nangitim, hindi ito na gold. Pero kapag tunay na gold yan, kahit anong sunog mo, the more na lumalakas yung apoy, the more na lumalabas yung kanyang pagka-gold. The same with life. The same with our faith. Dinadaan talaga sa apoy. Dinadaan sa mga challenges, sa mga pagsubok, disappointment, discouragement, everything. Yung pagkadismaya or anything, mga sakit o ano pa man. Dinadaan yung faith natin kung para malaman kung ito ba ay tunay or hindi. Ang tunay na faith, pagdating ng pagsubok, pagdating ng mga problema, amen? Pagdating ng kawalan, pagdating ng sakit, pagdating ng mga challenge, mga kapatid, ano yung mangyari? Nag-fail. Nag-give up. Umalis. Why? Because they cannot handle the heat. Hindi lang kayang i-handle yung pressure, yung init, yung pagsubok na nangyari sa buhay nila. That's why, hindi masasabing tunay na faith yon. Ang tunay na faith, kagaya ni Job, kinuha na sa kanya lahat, every areas of life. Maliban lang yung sa buhay niya. Pero every areas, kung ikaw yon mga kapatid, ewan ko lang. Kung ako yan, ewan ko lang din. Pero dahil si Job, mga kapatid, ay faithful sa Panginoon, he never gave up on God. He continued to bless and worship and praise the God that he served in spite of everything na kanyang naranasan. Why? Because authentic ang kanyang faith, mga kapatid. He is faithful. At ang faithfulness, ito po yung measurement of God ng kanyang mga stewards. Faithfulness. Amen. Somebody say faithful. Faithful. It is a requirements, Brother Andrew. Requirements, aanto kayo ganyan sa ano? Nasa iyo yung... It is a requirements ng isang steward. We have to be found faithful. Pastor, lagi ba tayong faithful? Wala bang chance na mag-ano tayo? Na manghina? Maraming beses. Pero ang tunay na faithful kasi, may mga times na dadadapa ka. May mga times na parang bagsak ka. May mga times na tumaob ka. But still, hindi ka nag-give up. But still, tumayo ka at nagpatuloy ka doon sa pagiging faithful mo, doon sa puso mo sa ating pong Panginoong Diyos. Amen? Marami mga taong ganyan, mga kapatid, ang tumalikod, umalis sa pananampalataya. Umalis sa kanilang ginagawa. Because they cannot handle the heat. And they cannot, hindi pa sila handa na iwan yung kanilang dating buhay, dating pag-uugali, dating ginagawa, mga kapatid. However, hindi talaga tayo pupunta doon sa gusto ng Diyos. Hindi tayo makakapasok sa promised land until na tinanggap natin yung pagbabago sa buhay natin. Dahil hindi ka makakapunta doon, hindi ka makakapasok eh. Kumbaga, kung yung mata mo nasa kaliwa, yung mata mo sa kanan, di ba? Yung puso mo nandoon pa sa X. Di ba? Hello?
Parang wala akong kausap ngayon. Parang walang mga young people dito. Kung ang puso mo nandoon pa sa ex mo, Patay. hindi mo ma-enjoy yung present relationship mo. Di ba, Brother Justin? Amen. Hallelujah. Hindi mo ma-enjoy. Kasi every time na makikita mo siya, Ah, first guard, i-describe ako. di ba? Brother, nakaka-relate ka ba? Brother, innocent tayo dyan. Talaga. Di ba? Clean to clean. The same with life. The same with our faith, with our journey. Now, binago na tayo ng Diyos. Kinuha ka na doon sa buhay mo noon. Kinuha ko na doon sa pagiging makamundo. Di ba? At dinala, gusto kang dalhin ng Diyos dito sa kanyang pangako, and you are now in your journey towards the promise of God. Hindi ka pwedeng yung mata mo habang naglalakad papunta doon, nakaganon ka. Diba? Saan ka nakakita ng lalakad ka? Saan tayo punta? Doon. Pero ano sabi mo? Oh, sige, sige. Go lang, go lang, go lang. Hirap ang motor mo. Saan ka ba nakakita ng mga ganon? Or, nakatalikod. Walang ganon. Lahat dapat nakafocus doon sa kanyang pupuntahan. Lahat dapat desidido sa kanyang puso. He is decided or she is decided na sumunod sa Diyos, na pumunta doon sa pangakong magandang buhay ng Panginoon, mga kapatid. And without faithfulness, yung measurement ng Diyos, yung sukatan ng Panginoon, hindi natin mararating yung gusto ng Diyos. Kasi doon, may pangako na si Lord eh. Ikaw na steward, may pangako na si Lord sa unahan mo. Hindi mo pa lang malaman, hindi mo lang alam yung daan. Di ba? Pero mayroon. Amen. Dahil nakikita na ng Diyos, alam na ng Diyos yan. Alam ng Diyos yung final mo eh. Alam ng Diyos yung end mo. He sees your end from the beginning. Okay? Nakita niya na yung end mo sa simula pa lang. So, before na siya ay tinawag o pinasimulan yung journey mo, tapos na siya sa'yo. Tapos na siyang gumawa ng kanyang pangako sa'yo. Mga kapatid. Praise the Lord. Before niya nakita yon, before mo nakita, nandun ka, nag-journey ka. Nakita na ng Diyos yan, alam na ng Diyos yan eh. So, ano yung gagawin? Ang gagawin natin, sumunod dahil sa Panginoon. Amen. So, habang nag-journey tayo, hindi pwedeng may baggage. Wala din nakaraan. Nakaraan na pag-usapan natin yung bag. Alam mo yung parang naglalakad ka? Halika nga, Brother Joey. Halika. Bigyan ko ng example. Di ba? Halimbawa, si Brother Joey. Yan. Lalakad ako papunta doon. Ano yung mas gusto mo? Yung naglalakad ka ng okay, walang ano? Ganang ka ganun ka lang? Or, sasakay si Brother Joey sa akin. Ito ka, Brother, sakay ka. Sasakay siya. Tapos, lalakad ako pupunta doon. Habang lumalakad ako, ang bigat. Hindi ako makatalon sa pagpupuri. Hindi ako makapalakpak. Hindi ako makasigaw. Hindi ako lahat. Bakit? Kasi nga, may bigat. Anong gagawin? Yun yung, alam mo, pagka gano'n ang buhay natin, lagi natin pasan-pasan yung buhay natin noon. Lagi nating dala-dala yung bigat ng buhay natin noon, hindi tayo makaparoon, hindi natin may enjoy yung journey natin papunta sa Diyos. Amen. Anong gagawin mo? Sakay ka, Brother Joey? Sakay ka. Magbigatan ka. Sabi ni Lord, come unto me. Come to me. Lumapit ka.
Bibigyan kita ng kapahingahan. Put it down, sabi ko na. Ibagsak mo. Bagsak mo. Diba? Ibaba mo yan. At yun yung faithfulness. Hindi pwede siya nakakapit lagi sa akin. Dala-dala ko pa rin siya papunta doon sa promised land. Thank you. Yung talent ko mamaya. Diba? Hindi pwede nandun pa rin. Why? Because iba na ang buhay doon. The promise of God is greater than where we came from. Okay? The place na pinangako ng Diyos is greater. Maaring ang mundo nag-offer sa atin ng mga pansamantalang kaaliwan, pansamantalang kaligayahan, pansamantalang buhay, pansamantalang lahat. Yan ang mundo eh. Aaliwin ka pansamantala, pero magsasuffer ka eternally. Yes. Ganyan eh. At marami ang bibigay dyan. Pero sa ating mga Kristiyano, Pastor, Lord, nadapaman ako. Yun yung faithful eh. May mga times talaga madadapa ka. Tama ba? May mga times magpifail ka. Pero ang tunay na anak ng Diyos, kahit nag-fail ka, nadapa ka, huwag kang manatili sa pagkadapa mo. Huwag kang manatili sa failure na yan. Umalis ka dyan dahil lahat ng nandyan, pansamantala lang. Lahat ng nandyan, hindi makakatulong papunta doon sa destination natin, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So, there is a promise of God that if we follow Him, pupunta tayo sa Kanyang pangako sa atin. Ako hinihintay ko yun eh. Sino ba ito naghihintay ng pangako nito? Di ba? Yung mga sumusunod sa Diyos at nakikilala ang Panginoon, positive tayo, makakapasok tayo doon. Pero kapag tayo nanatili sa pagsuway sa Diyos, una, mag-wonder ka ng 40 years. Wala kang daan na makikita. Eh, sabihin mo, ang tagal naman. 40 years. Sa halip na ilang araw lang. Saglit na eh. Konti na lang eh. I-bless tayo ni Lord. And then, bumagsak tayo. Ikot na naman tayo. Papunta tayo doon sa isang straightan lang eh. Ano ginawa? Ito pa. Muna tayo dito. Ikot tayo dito. Ikot doon. Ikot. Malapit na. Bumagsak naman. Ikot na naman dito. Ikot. Hanggang sa matagalan. At yan nangyari sa mga Israelites. Yan nangyari sa bayan ng Diyos. Pero sa atin, mga kapatid, matuto na tayo sa mga nagdaan. Kailangan natin ang buhay natin maisaayos, mga kapatid. Huwag tayong magpadala sa mga pansamantala lamang sa mundo ito. Lahat ng offer ng mundo, tandaan mo, everything else is temporary. Except God and His promises. Amen. Everything else is temporary. Para you enjoy now. Pray later. Diba? Or, make a sacrifice now, and then enjoy eternally. Diba? Ganun. Hindi tayo masasatisfy sa mundo, hindi tayo, lahat, wala mga kapatid, maaari mapupulfill pansamantala yung gusto ng katawan natin, gusto ng laman natin, pero wala talaga satisfaction yan. And God wants you to grow, and God wants you to be blessed, and God wants to use you in His kingdom, and God wants you to enjoy His presence, to enjoy the benefit of serving Him. And once na nandiyan ka sa presensya ng Panginoon, at tunay ka naglilingkod sa Diyos, makikita mo gaano katapat ang Diyos sa buhay natin. Makikita mo, ma-enjoy mo ang pangako ng ating pong Panginoon. Ilang tao ang nakapasok doon? Dalawa. Ilang milyon? Diba? Ang nag-journey, dalawa. Marami. Yan ay
parang trailer. Ano yung trailer? Nakita na kayo ng trailer? Pag kayo palabas, alam mo na, ito yung mangyari ito mga ganitong senaryo, mangyari sa amin. Yan ay trailer pa lang ng mangyari sa lahat. Na mas marami ang hindi makakapasok sa kaharian kaysa mapapahamak. O kaysa sa maliligtas. Mas marami. So, di ba si Lord gusto ni Lord yun. Kaya lang ang pipiliin ng tao. Taliwas sa gusto ni Lord. Ayaw ni Lord na mapahamak ang tao, kaya lang ang tao papasok doon sa maluwag na daan. Dito, okay ako. Dito. Kahit lahat. Kaya ko gawin. Gusto kong gawin ko lahat ng gusto ko. Diba? And yet, pagdating ng panahon, when the time has come, na lahat ng temporary tapos na, sasabihin ng tao, Lord, give me a chance. And God will say, there is no chance. Binigyan na kita ng maraming chance. At yun yung nakakalungkot. Yun yung pinakadelikado. Na eternity, sabi ko nga, laging sinasabi ko, okay lang sana, Sister Emma, kung 1,000 years. Diba? 2,000 years. Alam mo kasi may katapusan eh. After 2,000 years, ay salamat, makakalaya na ako. Ay salamat, okay na. Yung kasi, eternity, walang ending. Kaya yan yung kaya gaano mahabagi ng Diyos. Napakadaming oras ang binigay sa tao. Para siya ay makapanumbalik sa Diyos. Para siya ay makilala niya ang Diyos. Para makita niya ang tunay na plano ng Diyos sa tao. Kasi nga ang tao papunta sa kapahamakan. Ang daming panahon, ilang taon ang sabi ng mga scientists, umabot ng ilang milyong, sabi pa ng mga scientists, ilang milyon. May iba naman sabi ilang libo lang. Thousands of years ang binigay sa tao. Kasi nga, ang daming tsansa na binigay ng Diyos. Thousands of years binigay sa tao. Para pagdating ng araw, hindi nila sisihin ng Diyos. Kasi baka sabihin ng tao, maiksi lang Lord, ang binigay mo sa akin. Hindi, binigyan ang tao ng ilang taon. Kasi nga, ang consequence parehong forever, parehong eternal. Kasi, kahit binigyan ng 1,000 taon, alam ng Diyos, matatapos yan. Ang kapalit kasi nito, eternal condemnation, eternal suffering, eternal hell, or eternal heaven. Now, if we choose the temporary things na ini-offer ng mundo, ini-offer ng kaaway, amen? At ini-offer, mga kapatid, ng atin pong mga sarili, kagustuhan, mga kapatid, we will miss the eternal offer ng Panginoong Diyos. At now is the time, now is the chance na tayo ay pumili, mga kapatid. Amen? Pumili, sino ang paglilingkuran natin? Saan tayo talaga, mga kapatid? Why? Because we are now in the journey. I see. Kung saan tayo dadalhin ng Diyos. We are in the journey. Sana one day, pagdating doon, Lord, kompleto kami. Marating natin yung pangako ng Diyos. Tapos pagdating natin doon, grabe, 2 na lang kami natira. Yung pinangarap natin sinimulan, pasimula pa, yung
Magkasama tayong binuo natin lahat, magkasama tayo. And then pagdating sa dulo, dalawa na lang kami. Dalawa na lang tayo. At may panibago ng marami ng mga tao. Pero dalawa na lang. Si Caleb at Joshua. Nakakalungkot yan mga kapatid. Pero ito yung gusto kong gawin natin. Na pagdating natin doon sa promised land, which is the promise of God for this ministry, magkasama pa rin tayo. Lahat tayo makaka-relate sa isa't isa, grabe. Kayo, nakakalungkot ha, pagdating ng panahon, mag-uusap ang lahat, mag-uusap tayo. May kanya-kanya na tayong pamilya, tapos, grabe yung pinagdaanan natin. Imagine kung dalawa na lang yung mag-uusap, yung pinagdaanan natin. Ang dami nang nawala. Ang dami nang ito, ang dami na. Pero kung kasama ka, yung, di ba? Kaya sikapin natin makapasok tayo sa promised land, mga kapatid. Dahil there is so much benefit, mga kapatid. In the promised land, mga kapatid. Nandoon yung magandang buhay. Sabi niya, nagpo-flow yung milk and honey. Saan? Doon sa lupa na yun. Doon sa panghako na yun. Mga kapatid. That's why we have to be faithful. Ang faithfulness natin, hindi lang dahil mayroon tayong kailangan sa Diyos. Hindi dahil may gusto tayo sa Panginoon. Ang faithfulness natin, magkaroon man o wala, the same ang status, the same ang condition, the same ang motivation ng ating pong puso sa Panginoon. Maglilingkod tayo sa Kanya, not because we need something from Him, because we love Him. Because we love Him. Magsisilbi tayo sa Panginoon dahil mahal natin ang ating pong Panginoon. Kapag natin ang Panginoon. Now, sa ating pong responsibility. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, so, balik tayo mga kapatid. Sa ating pong responsibility, ulitin ko muli, we have two responsibilities. Meron tayong material responsibilities and spiritual responsibilities. Ito yung maraming mga tao ang nagkakamali. Maraming mga tao, they are only active and faithful and dedicated, committed sa kanilang material responsibilities. However, ang kanilang spiritual na pababayaan. That's why, whenever or kahit anong mangyari, I should say, kahit anong mangyari doon sa kanilang faithfulness sa kanilang material things, hindi pa rin sila satisfied dahil may kulang. Kasi nga kapag faithful ka sa anumang ginagawa mo, yes, magtatagumpay ka talaga. Parang wala akong kausap ngayon. That's the principle. If you are faithful in what you do, magtatagumpay ka. Kung faithful ka sa focus mo sa trabaho mo, magtatagumpay ka sa trabaho mo. Kung faithful ka sa anumang bagay, magkakaroon ka anong bagay na yon. Kaya lang, we are a spiritual being created by God. Binihisan tayo ng ating pong laman and we need to be responsible spiritually and material or physically. Now, ang tao ayaw sa spiritual. Why? Because maraming dahilan.
Gusto lang nila ng material. Why? Kasi nga, yun yung nakikita nila. Pero sa mga Kristiyano, dapat, number 1 dapat ang spiritual natin. Number 2 ang ating pong material responsibilities. Amen. Mayroon din problema sa kabila. Marami ang responsible spiritually, kaya lang pagdating sa material, walang knowledge. Walang wisdom. So kahit sila ay prayerful, kahit sila ay nasa church palagi, Sister Cecil, kahit sila ay nakikinig ng salita ng Diyos, wala pa rin nangyayari. Why? Because wala silang knowledge on how to manage and handle the material things. Kaya kailangan talaga balance. At yan ang nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Jesus said, mga kapatid, kung titingnan mo, sa Luke chapter 14, makikita mo dyan, mga kapatid, na si Lord nagde-demand ng faithfulness. Hallelujah. Faithfulness saan? Faithfulness sa spiritual and faithfulness sa material. Kailangan marunong tayo sa dalawa, mga kapatid. Kailangan marunong tayo mag-manage sa dalawa, mga kapatid. And let us make ourselves accountable for these two responsibilities na meron tayo. Kailangan accountable ka. Wala kang sisihin, ikaw mismo. Ikaw ang magpuput ng discipline, pressure ng ano sa sarili mo na I need to be accountable dahil walang sino man ang may gustong na magtagumpay ako kundi ako lang. Amen. Walang sino man ang masusuporta sa iyo kasi sa sarili mo. Akala mo ba, kahit yung iba, mga magulang natin, gusto yung magtagumpay. Patingin mo, mas suporta ka nila kaysa sa sarili mo. Kung sila mas nakasuporta, tapos sa'yo, ikaw, walang ginagawa, wala rin. Kung hindi ka responsible, walang knowledge. Saan yung knowledge natin? Yung knowledge natin, puro lang sa vlog. Yung knowledge natin, puro lang sa kalokohan. Yung knowledge natin, puro sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa ating paglago, sa ating pag-unlad. Yung ating mga pinapakinggan, mga ating pinapanood, mga wala namang kabuluhan, wala namang natutunan, mga kapatid. Paano mag-improve ang buhay natin? Kailangan may knowledge tayo. Anong wisdom, mga kapatid? Napaka-importante ng tatlo niya. Knowledge, understanding, and wisdom. Ang wisdom kasi, ano yung wisdom? Is the application of knowledge. Application of what you learn. Ang purpose ng Holy Spirit sa buhay natin is to tell us and convict us and make us apply or do what we learn and understood. Hindi kung wala tayong natutunan, wala tayong nalalaman, anong i-apply natin? Hello! Wala naman akong kausap. Amen. Di ba? Amen. So, kailangan nag-acquire ka ng knowledge. Kailangan nag-aaral ka. Ano yung inaaral mo? Ano ba yung mga ginagawa natin? Nakakatulong ba sa atin? Pag hindi nakatulong, leave it behind. Alam mo yung mga baggage yan eh. Alam mo yung parang nagdadagdag ka lang ng baggage. Kanino, masaya ka eh. Nung nanood ka ng drama, malungkot ka na. Diba? Nakita ko ngayon sa Facebook, nakita ko, yung nanay nakipag-away sa anak niya. Dahil kay tanggol. Masaya, tawa pa sila ng tawa eh. Tapos nung nandun siya, mamaya, nagkaguruto na yung nanay niya. Pati yung ano niya, anak niya, pinagagalitan niya na.
Nag-away sila. Nagdebate sila. Ako, Uncle, bakit daw hindi ganito ginawa? Bakit bakit ganyan? Ikinontra nung anak. Nagalit yung anak. Diba? Walang mga kapatid. Talaga ang mundo gumagawa ng paraan para malihis yung ating pong mga isipan ng ating pong attention, mga kapatid, sa tunay na dapat natin matutunan. Dito sa church, dito yung tinuturo. Kung responsible ka sa pag-aaral mo, responsible ka sa trabaho mo, kahit makamit mo lahat, sister, magkaroon ka man ng pera, magkaroon ka ng gamit, tandaan mo, hindi ka magiging fulfilled. Amen. Why? Imbalance. Hindi balance. Mag-top ka sa school. Sa career mo, mag-excel ka. Yes, pwede mo makamit lahat yan. Because why? Dedicated ka. Committed ka. You are faithful sa ginagawa mo. However, there is something missing inside of us. Nakapagkawalang spiritual, mga kapatid. Wala yung relasyon natin sa Diyos. Wala yung tamang ginagawa natin sa harapan ng Panginoon. Sayang ang lahat. That's why many people, even though nasa gitna sila ng tagumpay nila, nasa taas sila, tuktok sila ng tagumpay nila, they still empty pa rin. They still commit suicide. Amen. They still kill people. Nakita na kayo? Ngayon, titingin mo sa Facebook, sa puro issue. Ano yun? Yung mga mayayaman, nagpapatayan. Yung mga may pera, walang lahat. Umiiyak, stress, depressed. Ano nagpapatulong sa kanila? Pills. Ano nagpapasaya sa kanila? Clowns. Kailangan bayaran para tumawa ang marami. At yan ang mundo. Panakip-butas lang lahat. Pansamantala lang lahat. Kaya kahit sila, masaya sila, nandun sila sa ginagawa nila, may pera. Pag-uwi nila sa bahay, anong gagawin nila? Take ng pills para makatulog. Kasi nga hindi nila alam ang tunay na. So tayo bilang mga nagpapasimula sa church, nagpapasimula sa ating relasyon sa Panginoon, sa journey, tandaan nyo ito, kinuha ka na ng Diyos sa buhay mo sa Egypt. Okay? Kinuha ka na ng Diyos. Nagpadala na ang Diyos ng tao sa buhay mo para alisin ka, isama ka papunta sa promised land. And yes, hindi madali ang journey, pero sabi ng Diyos, sasamahan kita araw at gabi, sasamahan kita sa journey. Lahat ng pangangailangan mo, tutugunin ko. Kaya kahit anong reklamo ng mga taong yon, mga kapatid, still ang Diyos hindi sila iniwan. Kaya lang sabi ni Lord, talagang matigas talaga ang ulo niyo. Talagang gusto niyong dalhin yung inyong mentality, ang inyong pag-uugali, yung ginagawa ninyo sa Egypt, gusto niyo talagang dalhin dito sa pangako ko? Hindi po pwede. That's why, kung dala-dala natin, kung dadalhin pa rin natin, at some people, yung mga Israelite, nagsabi sila, mabuti pa yung buhay sa Egypt. Mabuti pa yung nagagawa namin ito. Mabuti pa yung buhay namin doon. Eh yun yung mga tao hindi nakapasok sa lupang pangako. Pero sabi ni Caleb Joshua, no. Yung mentality nila, iba. Kaya sila nakapasok. So ibig sabihin, ang pagpasok natin, pagdating natin doon sa pangako ng Diyos, nagdedetermine yan by what our mindset, by our faith in God. Na hindi tayo nagpapadala sa agos ng mundo, nagpapadala sa agos ng mga ginagawa ng ibang tao, na alam mong wala sila sa Diyos, alam mo sila ay nandun pa rin sa buhay, hindi po pwede ang buhay natin, ganun pa rin sa kanila. Kailangan
Evangelyo. Bitawan mo yan, kasi baggage yan. Diyan ka mahihirapan. Baggage yan eh. Hindi mo ma-enjoy yung journey mo sa Lord kung yung baggage na yan dala-dala. Hindi ka makakatakbo ng malayo. Hindi ka makakahakbang ng napakalayong biyahe, napakalayong pupuntahan mo kung may dala-dala kang 50 kilos na baggage. Galing ka pang Egypt niyan. Pero Jessel, papayag ka ba? Ako, okay. Lakad tayong dalawa, tapos ako, okay lang, tapos ikaw, may 50 kilos na dala. Bakit nag-wonder ang mga tao ng 40 years? Pastor, hindi ba nila alam? Tanong ko din yan, hindi ba nila alam ang daan? Wala bang kalsada? Wala bang line, Mr. Ranjit? Paano nakita mo ba? Wala bang simento? Wala bang kalsada na, stop? Hoy, wala bang ganun? Papuntang Kanaan? Yung sabi ni Lord, hindi si Lord nagsabi na, Moses, dalhin mo sila sa lupang pangako, dito kayo daan sa diyan sa may binangunan. Dumaan kayo doon sa kanto sa Igay, tapos lusot kayo sa papuntang ABS-CBN, sa Ligaw-Ligaw. Ano ba yung diretso kayo ng Rizal? Walang ganun. Ang sabi lang ni Lord, sumunod kayo sa akin. Ano yung dahilan bakit nakapasok si Joshua at Caleb? Kasi nga, ang kanilang paningin, nakita nila ang daan papunta sa Panginoon. At ang daan na yun, walang iba, kundi si Hesus Kristo ang kanyang salita. So, kapag ka pala nakakatutok ka kung saan-saan, nakatingin ka kung saan-saan, hindi ka makakaparoon. Kasi nga, ang pangit talaga tingnan. Naglalakad ka. Gano'n, no? Tara, punta tayo. Tara. Saan ka ba nakita ng gano'n? Oh, nakita na ba kayo ng drive na lingon sa likod? Ha? Komportable ka ba sumakay sa gano'n? Papunta ng ano, tapos lingon na gano'n. Oh, gano'n ba? No, kailangan naka-straight yung ating puso, ang ating pong paningin sa Panginoon, mga kapatid. Yan yung faithfulness. Diba? Yan yung faithfulness. Ang faithfulness, nandun ka, nakatutok ka talaga, isa lang. Diba? Marami mang tukso sa'yo sa labas, marami mang sabi, dito ka. Mr. Bernadette, dito ka. Sabi ng kaaway, dito ka. Sabi mo, no, dito lang ako. Pero, hindi pa si mahal ko. Nandun si Lord. So, focus tayo sa Panginoon. May mga kahirapan, mga kapatid ng kahirapan. Sumuko ka na, mahirap ka pa din. Sumuko ka na, wala ka namang finances eh. Sumuko ka na, tingnan mo naman yung buhay mo. No. Si Job, sinabihan yan, mga kapatid. Tingnan mo, Job, wala ka ng pamilya. Tingnan mo, wala ka ng pagmamayari. Tingnan mo, wala ka ng kaibigan. Tingnan mo, yung asawa mo, pinersecute ka. Tingnan mo, may sakit ka pa. Bakit hindi ka nalang mamatay? Isumpa mo ang Diyos. Umalis ka sa Panginoon. Alisin mo si Lord. Sabi niya, no. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Hindi nangako si Lord na ang daan papunta sa kanyang promise is easy. Okay?
Hindi niya sinabi na easy dito, sementado dito lang ka. Maaring matisod ka, matalisod ka, dun sa daanan na yun. Pero always remember, once nakasama mo ang Diyos, always remember na once still nandun ka, ipaningin mo pa rin sa Panginoon. Makakarating ka sa kanyang pangako. Makakarating ka doon sa kanyang promise, mga kapatid. That's why you need to have knowledge and understand and wisdom. Apply the Word of God in your life. Mga kapatid. Hindi madali. Tama. Mahirap. Yan. Lahat naman ng karakter sa Bible, hindi nahirapan din. Si Abraham nahirapan. Si Moses nahirapan. Ang kagandahan sa kanila ganito, even though nag-fail sila, they humble themselves before God. Still nanumbalik sila sa Diyos. Amen. Yung mga great men in the Bible, they fail. Hello? Nag-fail din sila eh. Pero ang kagandahan sa kanila, si Judas, ang ano ni Judas kasi, nung nag-fail siya, lumayo na siya. Nung nag-fail siya, hindi na siya nag-repent, hindi na siya lumapit mo. Si Peter, anong kaibahan ni Peter kay Judas? Si Judas, binitray si Jesus. Si Peter, binitray si Jesus ilang beses? 3. Sino mas matindi? Mas matindi yung betrayal ni Peter. Pero bakit si Peter ang binigyan ng susi ng kingdom? Because he humbled himself before God. He repented. Lord, patawarin mo ko, Panginoon. Nagkasala ako laban sa iyo, Panginoon. Nahulog ako, Panginoon. Panginoon, nadapa ako, Panginoon. Pero gusto ko talagang manimalik sa iyo. Gusto ko talagang maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo. Cleanse me from my wickedness. Cleanse me from my sin. And I want to serve you, Lord. Sabi, Lord, sino ka? Tayo. If you confess yourself, your sin, mistake unto the Lord, He's faithful. He's faithful to forgive us. At yun yung faithfulness. Pag sinabi yung faithfulness, hindi nangangahulugan, hindi ka na magkakamali. Okay? Hindi nangangahulugan, hindi ka madadapa. Hindi ka manghihina. No. Ang faithfulness, madapa ka, manghina, magkakamali ka, everything mag-fail ka, but still, isa ang puso mo. Gusto ko pa rin sa presensya ng Diyos. Gusto ko pa rin maglingkod sa Panginoon. Gusto ko pa rin sa Panginoon. Because there is nothing, there's no place like in the presence of God. And that's the promise of God, mga kapatid. God wants to use you, lalo sa mga primary dito. Gusto kong gamitin ng Panginoon. Kaya lang, diyan, hindi mo mahawakan yung malaking pagpapala, malaking pangako ng Diyos kung hindi mo bibitawan yung hawak-hawak mo. You know what it is? Alam mo yan. Sa sarili mo. Kung mayroon kang hawak-hawak, mayroon tayong hawak-hawak ngayon na alam mo, paghahad lang sa'yo, pabigat sa'yo yan, hindi mo hawakan ng blessing ng Diyos. Put it down. Put it down. Follow God. Next time, we will study about following Jesus. He is encouraging us to follow Him. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Faithfulness, be faithful in your spiritual life and your material. And be accountable. Ano yung accountable? Ikaw mismo sa sarili. Okay? Ikaw mismo sa sarili. Be accountable. Sarili. Ikaw ang tao na accountable. Diba? One of the great sign, mark of a leader or Christian is they are accountable. Hindi sila punta dito. No? They are accountable of themselves. Lahat. Hindi sila naninisi. Kasi ganito, kaya kasi ganyan. No? They are accountable. Sa kailang gawa, mga kapatid. Bakit? Kasi nga,
Yan ang prerequisite mga kapatid ng Panginoon sa buhay natin. Mga kapatid. Amen. So once again, salamat sa bawat isa sa inyo. Sa mga nag-effort. Galing pa ng school. Good, it's good, mga kapatid. Let's continue. We bless you, Lord John. Lagi mo lang tingnan yung vision. Lagi mo lang tingnan yung goal mo kay Lord. Are you willing to give up the love of God, everything from God, for the temporary things? No? Thank you, Lord. Manatili ka sa Diyos, paglingkod ka sa Panginoon, and God will fulfill His promises sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa bawat isa. Nandito ngayon mga kapatid. Dito po natin tatapusin ang ating pong pag-aaral mga kapatid about sa ating pong biblical stewardship mga kapatid. And then next time, we'll talk about ano ang kahulugan, tunay na kahulugan ng following Jesus. No, marami kasi yung misinterpretation ng following of Jesus, pupunta ka lang sa church. No. Okay? Marami misinterpretation kapag ka nagpa-follow kay Jesus, sa church ka, pray ka, hindi po yun ang following. Ang following sa ating pong Panginoon, mas malalim po dyan. Mayroon kang responsibility. Sa sarili mo, sa Diyos, church, any areas of life, mayroong responsibility. And you base everything sa Word of God, mga kapatid. So yan yung pag-usapan po natin next time. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. If you have any questions, please welcome po ang ating pong the table is now open. Question. Brother Andrew, kapatid ni Peter. Reception. Right. Okay. Hello. So, sir, nagwan na pakalan, parang naano lang ako sana. Paano po nasasabi na sabi nga po, hindi tayo i-judge ni Lord sa na-save tayo by His grace Faith. through faith. So, hindi sa gawa natin, hindi sa sarili natin. So, how come na i-judge tayo ni Lord through our doings? Mga ganun. Okay, thank you. Salamat sa Panginoon. Okay, grabe ang niya. It's a good question. Kasi nga, siguro, ang question yan, may pinanggalingan yan. Maaaring Trinitarian, ang mga ganyang Naisip ko lang po ito ngayon. is Trinitarian ba? Okay, so, sabi kasi ng iba, is just by faith, we are saved, not by our works. Tama naman, mga kapatid. By grace, sabi ng Biblia, by grace, through faith, you are saved. Ngayon, bakit ka husgahan kung naligtas ka sa pamamagitan ng iyong faith alone or grace? Bakit ka husgahan sa pamamagitan ng iyong gawa? Dapat sa faith. Kasi nga, ang ibang, lalo sa ibang pananampalataya, ang kanilang paniniwala na naliligtas tayo, wala tayong ginawa na hakbang para magkaroon ng kaligtasan. In the first place, yes, right, it is totoo yan. Kasi nga, ang salvation, initiative siya ng Panginoon. Wala kang ginawa para ang Diyos mag-move na bigyan ka ng salvation. Ang salvation, initiative yun ng Panginoon na isave tayo. Pero, hindi ibig sabihin noon na wala kang gagawin para matanggap yun. Okay? Ibig sabihin, halimbawa, parang nalulunod ka. Si Lord, nag-die. Or, binigyan ka ng salbabida. Para maligtas ka,
Binigyan ka ng salbabida. Ngayon, ang gagawin mo? Thank you, thank you. Sabi ni Lord, kumapit ka sa salbabida. Kumawak ka. Hindi, Lord, basta ako. Naniniwala ko, maliligtas ako. Naniniwala ako sa'yo, Lord. Yes, kung naniniwala ka, kumawak ka. Kumapit ka. Paano? Maliligtas ka. Ang kaligtasan, initiative siya ng Panginoon, pero hindi nangangulugan na tayo'y walang gagawin. Ang tunay na faith kasi, mayroong gawa. Kaya nga, yung connected yung salvation, yung i-judge tayo ayon sa ating gawa. Yes, we will be judged by our works, mga kapatid. At yun, kung papaano yung faith mo, dinemonstrate mo. Okay? Kung nag-demonstrate ka, may faith ka sa Lord, na niligtas ka ng Panginoon, ano gagawin mo? Tatanggapin mo siya. At kapag tinanggap mo siya, susundin mo siya. At yung mga gawa mo, doon yung husgahan ng ating po. Okay? Hindi lang ba, kasi sa ibang lalo sa Trinity, ang kanilang kasing faith is, sige, tinatanggap ko si Lord. Ligtas ka na. Hindi po ganun yun. Anong nangyari? May offer si Lord, may salita si Lord. Ito yung salvation, bibigay ko sa iyo. Wala kang ginawa para ma-earn mo yan. Wala kang ginawa. Ang gawin mo lang, ganito. Sumunod ka, yan. Ito yung sumunod, sundin mo, okay na. Ngayon, Lord, yes. Thank you, niligtas mo ako, Panginoon. Yes. Hindi, gawin mo, sumunod ka. Kasi ang tunay ng faith, sumusunod, gumawa ka. Kasi ang faith na walang gawa ay walang kwenta. So, kapag katotoo kang nanampalataya sa Diyos, gumagawa ka at sumusunod ka sa Diyos. Hindi po pwedeng wala kang ginagawa. Mayroon kang ginagawa. Mayroon tayong ginagawa bilang pagsunod at pagpapatunay na mayroon tayong pananampalataya. Kaya doon tayo puhusgan ng ating Panginoon. Okay? By your works. By their works, they will be judged. Okay? So at least na ko yung nasagot ba? Okay, thank you. Sino pa? Mayroon pang question? Mga kapatid. Alas 8. Ang ating oras ay alas 8. Mga kapatid. May question? Mr. Janet? May question ka pa? Mr. Saan yung hindi natin? Si Mr. Bernadette. Ano yung question? Question? Wala na? Mr. Emma. May question? Go. Bigyan mo na. Bigyan mo na. Ano, Pastor, gusto ko lang malinawan yung faith sa Lord, ginagawa ang dapat gawin sa simbahan. Pero ang question ko kasi, bakit may tao na sila, yung sabihin active sila sa simbahan, sa gawain. Pero pagdating sa bahay, iba ugali niya. Okay. Good question. So, gusto nyo malinawan bakit gano'n? So, may mga, palakpan natin yung question. Sa tingin ko, ano to is, for everyone naman to. Majority sa mga anak. No? Ang tunay na faith kasi is, may kasamang gawa. Maaaring yung iba, may faith sa Diyos, kaya lang nahirapan sila doon sa pagsunod, doon sa gawa. Maaaring may napakinggan sila, kaya lang pagdating sa application, nahihirapan sila. Amen. Nahihirapan sila. At yun yung dapat ma-overcome ng tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, hindi siya nagsisettle sa ganung bagay. Kailangan na overcome yun at siya ay nagsisikap na ma-overcome yun na. Kailangan ma-apply natin. Kasi nga, walang kapuluhan yung mga napakinggan mo kung hindi mo naman i-apply. Anong silbi? Nagsasayang ka lang ng iyong panahon.
Biblia, hindi lahat, kung pagdating sa ang araw, sabi ng Panginoon, darating ang araw, hindi lahat ng nagsasabing, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian. So hindi lang yung po, hindi pupunta sa church. Lord, nasa church naman ako eh. Lord, nagsisimba naman ako eh. No, sabi ni Lord, hindi lahat ng nagsasabing Panginoon ay maliligtas. Kundi yan lamang gumagawa. Sabi, yung in-apply yung salita ng Diyos at gumawa ng salita ng Panginoon, yun lamang ang papasok sa kaharian ng Diyos. Yung in-apply niya, yung kanyang natutunan, mga kapatid, at yun yung papasok. Ito yung benefit nun. Bukod sa papasok ka, yung pamilya mo, yung mga kapatid mo, lahat maapektuhan sa paligid mo. Kaya pagka Kristiyano ka talaga, maapektuhan lahat. Positively, ha? Diba? Dati, tatamad-tamad ka. Ngayon, naging Christian ka na. Tamad. Sus, Mariosep. Tamad na lang. Saan mo lalagay? Dapat kasi kita mo, kapag ka nagtatamad-tamad ba ako, mag-glorify ba si Lord? Sasaya ba si Lord? Kapag hindi ako sumunod sa magulang ko, mag-glorify ba si Lord? Kapag ka nag-bisyo ako, nag-addict ako, mag-glorify ba si Lord? Why? Because ang identity natin, ang mindset natin laging nasa Panginoon. So sa gagawin ko ito, mag-glorify ba si Lord? Kung hindi, huwag mo nang gawin, bes. Iwanan mo yan. So dapat asahan natin na lahat ng mga naging Christian, habang tumatagal, sumisipag, tumutulong sa magulang, naging responsible, amen? Spiritually and materially, physically, sa bahay, sa pag-aaral, sa trabaho, naging responsible unti-unti. Lalo na sa mga, hindi naman na tayo mga bata eh. Diba? Dalaga at binata na. Nanay na yun pa. Habang tumatagal ka sa Panginoon, mas lalo kang nagmamature, naging responsible ka. Ang bawat kilos mo, ang buhay mo ay intentional na ginagawa mo. Yung bagay yun, hindi makakatulong sa akin. At ano bang yaya mo sa akin? Hindi makakatulong. Walang kinalaman yan. Walang tulong yan doon sa gusto kong puntahan. For your information. Diba? Gusto ko magtagumpay. Niyaya ako naman. Hindi makakatulong yan doon sa gusto kong puntahan. Hindi ko gagawin yan. Pero kapag gusto ko ito, makakatulong. Ano ba yan? Makakatulong. Yes, makakatulong. Tara, let's go. Makakatulong. So, ayaw na naano ko yung ano mo, is, ang tunay na faithfulness is may gawa. Huwag kang makabati na, kilala naman ako ni Pastor. Kilala naman ako ng church eh. Diba? Nasa church naman ako eh. Huwag kang makabati. Hindi lahat ng pumapasok sa church, papasok sa kaharian. Kundi yan lamang sumusunod yung gumagawa ng kalooban. Amen. Salamat sa Panginoon. Siguro yung mga ganong, hindi talaga na-apply pa nila. All class. Nasa process. Maaaring nasa process pa. Or matigas yung ulo. Na kailangan yun yung ma-overcome ng mga Kristiyan. Lalo na sa mga kabataan. Na kailangan, kaya napaka-importante, ganun yan. Napaka-importante na yung mga kids pa lang, maliit pa lang, naturuan na ng salita ng Diyos. Kasi, tingnan mo pag lumaki na yan sila, ilang oras lang nakikinig ng salita ng Diyos. Araw-araw sila nakikinig ng mura, nakikinig ng araw-araw yan. Talaga yun. Diba? Once a week lang sila nakapakinig ng Word of God. Tapos every day, nandun sila sa murahan. Talo talaga yan, mga kapatid. Kaya lang maganda talaga na bata pa lang. Kayong mga apo nyo, anak nyo, pagka-Word of God, paano nyo kasi pagdating ng araw, hindi nila tatalikdan niya. Mga kapatid, hindi nila iiwanan niya. Okay, so thank you. Salamat, sister. Okay na? Meron pa ba kayong question? Okay.
Okay, kung wala ng question mga kapatid, wala na rin sagot. Mga kapatid, kayong lahat ay tumayo. Mga kapatid, hallelujah. Salamat. Palapakan natin ng Diyos. Hallelujah, hallelujah.